Sa ating pangatlong bahagi ng Master's Plan ng Discipleship ni Jesus, ay nasa panglimang prinsipyo na tayo. Pag-aralan natin dito ang pagpapakita o demonstration ni Jesus sa kanyang mga alagad. Paano niya ipinakita ang kanyang pamamaraan na maging halimbawa ang lahat ng kanyang ginagawa para sa kanyang kaharian. Ano-ano mga ito? Dumako tayo sa panglimang prinsipyo ng Master's Plan. Ang demonstration o pagpapakita. Basahin natin ang 1:13-15. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ipinakita ni Jesus sa kanila kung paano mabuhay. Una, ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Tiniyak ni Jesus na tutuhan ng kanyang mga alagad ang kanyang pamumuhay kasama ang Diyos at ang tao. Alam ni Jesus na hindi sapat ang makapasok lamang ang mga tao sa kanyang espiritual na pakikipagniig sa kanila. Kailangang malaman ng kanyang mga alagad kung paano pangangalagaan at ibabahagi ang kanyang karanasan kung ito ay ipagpapatuloy sa pag-ebanghelyo. Ang pagsisikap ni Jesus na may paabot sa kanyang mga tagasunod ang mga lihim ng kanyang espiritual na impluensya ay kailangang bilang isang daan ng kanyang strategy. Alam niya kung anong mahalaga. Halimbawa, ang kanyang buhay panalangin. Tiyak na hindi aksidente na madalas ipaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na makita siya na nakikipag-usap sa Ama. Nakita nilang lakas na ibinigay nito sa kanyang buhay at bagamat hindi nila lubos na maunawaan kung ano ang kahulugan nito, tiyak na nalalaman din nila na ito ay bahagi ng kanyang lihim ng buhay. Hindi pinilit ni Jesus ang aral sa kanila. Sa halip ay patuloy lamang siyang nananalangin hanggang sa bandang huli ay nagutom ang mga alagad na malaman ito at hilingin sa kanya na ituro sa kanila ang kanyang ginagawa. Lucas 1:1. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin," tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Bukod dito, ang panalangin ay palaging nasa mga labi ni Jesus hanggang noong ipako siya sa krus. Lucas 23:32-34. May dalawa pang kriminal na inilabas sa mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Hanggang sa huling hininga ni Jesus sa krus ay patuloy ang pakikipagniig niya sa kanyang Ama sa langit sa pamamagitan ng panalangin. Dumating ang panahon na binigyan sila ni Jesus ng aral na handang tanggapin ng kanilang puso. Ipanaliwanag niya sa kanila ang ilan sa mga mas pangunahing alituntunin ng panalangin. Naglarawan siya at nagbigay ng isang modelong panalangin na maaari nilang sundin. Sa modelong ito ng panalangin, ipinakita ni Jesus ang mahalagang bahagi ng panalangin. Basahin natin yan sa Mateo 6:9-13. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Sa verse 9 ay sinabi ni Jesus, ganito ang pamamaraan ng panalangin, isang pagbibigay halimbawa o modelo ng panalangin. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang binigyan diin ang buhay ng panalangin kapag nakikipag-usap sa kanyang mga alagad. Patuloy na pinalawak ang kahulugan at pagsasabuhay nito habang naunawaan nila ang mas malalim na katotohanan ng kanyang espiritu. Pangalawa ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ito ay ang isa pang aspeto ng buhay ni Jesus na malinaw na ipinakita sa mga alagad. Ang kahalagahan at paggamit ng banal na kasulatan. Kitang-kita sa pagpapanatili niya ng kanyang sariling debosyon na maibahagi
sa iba ang kaharian ng Diyos. Patuloy na ginamit ni Jesus ang banal na kasulatan sa kanyang pakikipag-usap sa kanila. Sa kabuuan ay may 66 na pagtukoy mula sa lumang tipan ang kanyang dialogo sa kanyang mga alagad sa 4 na ebanghelyo ng bagong tipan, ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pangatlo ay sa pamamagitan ng kanyang natural na pagtuturo. Si Jesus ay lubos na Panginoon ng kanyang pagtuturo, kaya sinisiguro niyang malinaw ang kanyang itinuturo. Hinayaan niyang ang katotohanan ang lumabas at hindi dahil lamang sa paglalahad o pagpapakilala nito sa kanyang mga alagad. Ang kanyang paglalahad sa bagay na ito ay upang maiparating na siya mismo ang pamamaraan. Maaaring mahirap isipin ito sa panahong ito at hindi maunawaan ng mga professional. Subalit, sa pagtuturo ni Jesus, hindi ito katulad ng tradisyonal na ginagawa ng ating mga guro sa eskwelahan. Sa mga schools, hindi tayo makapagpapatuloy kung walang magandang illustrated handbook o multicolored na chart na nagpapakita sa atin kung ano ang gagawin. Ang mga alagad ay hindi kailanman nagkaroon ng alinlangan sa mga bagay na ito na itinuturing na napakahalaga para sa gawain. Sila ay may isang guro na kasama silang nagsasanay, isang gurong umaasang sila ay matututo. Ang evangelism ay nabuhay sa harap nila sa espiritu at sa pamamaraan, sa pagmamasid sa kanyang nalaman nila kung ano ang lahat ng ito at tungkol saan. Ito pinangungunahan niya sila upang makilala ang pangangailangan na likas sa lahat ng uri ng mga tao at ang pinakamahusay na mga pamamaraan sa paglapit sa kanila. Napansin nila kung paano niya nilapit ang mga tao sa kanyang sarili, kung paano niya nakuha ang kanilang tiwala at binigyang inspirasyon ang kanilang pananampalataya, kung paano niya binuksan sa kanila ang daan ng kaligtasan at tinawag sila sa isang desisyon. Sa lahat ng uri ng sitwasyon at sa lahat ng uri ng tao, mayaman at mahirap, malusog at may sakit, kaibigan at kaaway, pinanood ng mga alagad ang master soul winner sa paggawa. Hindi siya gumamit ng blackboard sa isang silid-aralan ni isulat sa manual na do-it-yourself. Ang kanyang pamamaraan ay tunay at praktikal na dumarating lamang ito na natural. Ang pamamaraan ni Jesus dito ay higit pa sa patuloy na pangangaral, isang object lesson. Ito ang lihim ng kanyang impluwensya sa pagtuturo. Hindi niya hiniling sa sino man na gawin ang anumang bagay na hindi niya ipinakita muna sa kanyang sariling buhay. Hindi lamang nagpapatunay ng pagiging epektibo ito, kundi pati na rin ang kaugnayan nito sa kanyang misyon sa buhay. At ito ay nagawa niya dahil palagi niya kasama ang kanyang mga alagad. Hindi kailanman nabaliwala ang lahat ng kanyang pagsasanay sa mga alagad. Lahat ng sinabi at ginawa niya ay isang personal na aral sa katotohanan. At dahil naroon ang mga alagad para mapansin ito, halos natututo sila sa bawat sandali ng ministeryo ni Jesus. Paano tayo matututo sa paraan ng kanyang pagtuturo? Maganda rin sinasabi natin sa mga tao kung ano ibig sabihin ng ating itinuturo, subalit mas mahusay na ipakita kung paano ito gawin. Ang mga tao ay naghahanap ng isang pagpapakita, hindi isang paliwanag lamang. Kapag ito ay pinagsama-sama, ang mga taong ating sinasanay ay dapat maging handa, sumunod tulad ng pagsunod nila kay Kristo. 1 Corinto 11:1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo dahil naalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. At sabi sa Filipos 3:17, mga kapatid, pagkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pagkukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng mga susumusunod sa aming halimbawa. Sinasabi sa talata na sila Apostol Pablo ay naging halimbawa upang hikayatin ang mga tagasunod ni Jesus na tularan ang kanilang ipinapakita. Filipos 4:9. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa pagbibigay ng oras, posible na sa pamamagitan ng ganitong uri ng pamumuno
ay may babahagi ang ating pamumuhay sa mga taong palagi nating kasama. Dapat nating yakapin ang katotohanan ito sa ating buhay. Hindi pwedeng iwasan ang ating personal na responsibilidad na ipakita ang daan upang tularan tayo sa mga taong sinasanay natin. At ang paghahayag na ito ay dapat isama ang praktikal na pagsisikap sa buhay ng mas malalim na katotohanan sa pamamagitan ng banal na espiritong nananaan sa atin. Ito ang pamamaraan ng Panginoon at walang ibang sasapat o tutulad pa dito para sanayin ang iba na gawin ang kanyang gawain. Ang pang-anim na prinsipyo ay ang delegasyon o ang pagtatalaga ni Jesus sa kanyang mga alagad. Basahin natin sa Mateo 4:19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda na mga tao." Binigyan sila ng gawain at tinalaga sila ni Jesus sa isang gawain. Pinalakas ni Jesus ang kanyang ministeryo hanggang sa panahong kailangang pangasiwaan ito ng kanyang mga alagad. At tumayo sila sa mundo upang ipamalita ang magandang balita ng kaligtasan. Ang plano na ito ay unti-unting luminaw habang sumusunod sila sa kanya. Ang matyagang pag-aantay ni Jesus para sa ganitong panahon ay naglalarawan lamang ng kanyang tunay na konsiderasyon sa abilidad nilang matuto. Walang sinabi si Jesus tungkol sa pag-ebanghelyo sa mundo nung una niya silang inanyayahan. Bagamat ito ang kanyang plano mula pa sa simula. Ang kanyang pamamaraan ay upang maranasan ng mga alagad ang isang mahalagang karanasan mula sa Diyos at upang ipakita sa kanila kung paano siya kumilos. Bago niya sabihin sa kanila na kailangan nilang gawin ito. Sa kabilang banda, hindi sila diniscourage ni Jesus ng kusang loob nilang ipahayag ang kanilang pananampalataya. Ang ginawa nilang ito ay bagkus nakapagbigay ng kagalakan kay Jesus. Nahikayat ni Andres si Pedro na tagpuan ni Felipe si Natanael. Inanyayahan ni Mateo ang kanyang mga kaibigan sa isang piging sa kanyang bahay at masayang tumugon si Jesus sa mga naanyayahan. Mabuti rin na pansinin natin sa ilang mga pagkakataon ay partikular na hiniling ni Jesus sa mga natulungan ng kanyang ministeryo na sabihin ang isang bagay tungkol sa iba. Ginamit niya ang kanyang maalagad sa iba pang mga paraan upang tumulong sa kanyang gawain, tulad sa pag-aayos ng matutuluyan ng grupo habang sila'y kasama niya. Pinayagan din niya silang binyagan ng ilang tao na napukaw ng kanyang mensahe. Basahin natin yan sa 1:4-1-2. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismahan kaysa kay Juan. Nalalaman ito ng Panginoon, bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad. Gayunpaman, mahigit sa 1 taon, kadalasan ay inoobserbahan nila si Jesus sa lahat ng ginagawa niya sa kanyang buong pagmiministeryo. Ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang pananaw kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng kanyang mga aktibidad na ginagawa. Ipinaalala niya sa 4 na mangingisda na sa pagsunod sa kanya ay gagawin silang mangingisda ng mga tao. Nasa Marcos 1:16-17, basahin natin, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkakapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao." At sa Lucas 5:10, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin." Para sa bagay na ito, makalipas ang ilang buwan, kahit na matapos silang formal na inordain sa ministeryo ni Jesus, hindi pa rin sila nagpakita ng katibayan na mag-isa silang gumagawa ng anumang evangelistic work. Ang obserbasyong ito marahil ay dapat maging dahilan para maging mas matyaga tayo at mapagpasensya sa mga bagong members natin sa D-Group. Nang sinisimulan ni Jesus ang kanyang 3 pangkalahatang paglilibot sa Galilea, nakita niya na dumating na ang panahon na mas direktang makakasama niya ang kanyang mga disipulo sa gawain. Sapat na ang kanilang nakita
kahit papaano para makapagsimula. Kailangan nilang ipamuhay ngayon ang nakita nilang ginawa ng kanilang guro. Mababasa natin yan sa Mateo 9:35-37. Nilibot ni Jesus ang lahat ng lungsod at nayon. Siya ay nagtuturo sa kanilang mga sinagoga at nangangaral ng ebanghelyo ng paghahari. Siya ay nagpagaling ng lahat ng uri ng masakit at karamdaman. Na makita niya ang napakaraming tao. Nabag siya sa kanila sapagkat nalulupaypay sila at nangalat katulad ng mga tupang walang pastol. Na magkagayon, sinabi niya sa kanya mga alagad, totoong marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Marcos 6:7. Tinawag niya ang 12 alagad. Sila ay sinugo niyang dala-dalawa at binigyan ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. Tulad ng isang inang agila na nagtuturo sa kanyang mga anak na lumipad sa pamamagitan ng pagtulak sa kanila palabas ng pugad, itinulak ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa mundo upang subukan ang kanilang sariling mga pakpak. Subalit ngayong isinugo na sila, hindi magiging madali ito sapagkat makakaranas sila ng kahirapan. Ang katotohanang tatanggi ang ilang lalaki sa ministeryo ng mga alagad ay nakapagpapatutuo lamang sa babala ni Jesus tungkol sa hindi magandang pagtrato na kanilang matatanggap. Mag-ingat kayo, sabi ni Jesus sa mga tao, sapagkat kayo'y kanilang hahampasin. Oo, at sa harap ng mga gobernador at ng mga hari ay dadalhin kayo dahil sa akin bilang patutuo sa kanila at sa mga hentil. Nasa Mateo 10:17 and 18. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatutuo sa kanila at sa mga hentil. Ito ay natural lamang dahil sabi sa Mateo 10:24, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Tinawag ng mga pinuno si Jesus na Beelzebub o prinsipe ng mga demonyo at ang mga miyembro ng kanyang sambahayan ay lalo lamang lalaitin. Ito ay upang sabihin muli na ang kanyang paraan ay salungat sa tinatanggap na awaran ng makamundong karunungan. Kaya't sila'y kapupuutan ng lahat ng tao. Mateo 10:22-23. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusid kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Kailanman sinabi ni Jesus sa kanila na huwag matakot, hindi sila kailanman pababayaan ng Diyos. At bagamat ang kanilang patutuo ay may malaking panganib sa kanilang buhay, tutulungan sila ng banal na espiritu na harapin ang mga pangangailangan nila. Basahin natin sa Mateo 10:20-21. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang espiritu ng inyong ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon ang gagawin ng ama sa kanyang anak. At lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Ano man ang nangyari sa kanila, tiniyak ni Jesus sa kanila na ang lahat ng kumilala sa kanya sa harap ng mga tao ay kikilalanin din niya sa harap ng kanyang ama sa langit. Mababasa natin yan sa Mateo 10:32. Ay sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mga alagad ay sinugo tulad ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Tingnan natin sa Mateo 10:16. Tingnan ninyo, isinusugo kayo na para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Malinaw na hindi iniwan ni Jesus ang gawain ng pag-iebanghelyo na napapailalim sa impresyon o kaginhawaan ng tao. Para sa kanyang mga alagad, ito ay isang tiyak na utos na nakikita sa pamamagitan ng pag-uudyok sa simula ng kanilang pagiging alagad.
Ngunit unti-unting lumilinaw sa kanilang pag-iisip habang sinusunod nila si Jesus. Sa uli ay binaybay nang walang katiyakan. Walang sino mang sumunod kay Jesus ng malayo ang makakatakas sa konklusyon na ito. Ganoon nga nangyari. Ganyan din ngayon. Ang mga Kristiyano ay ang mga alagad na isinugo sa parehong gawain ng padaigdigang pag-ebanghelyo kung saan isinugo ang Panginoon. At dahil dito, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ang evangelism ay hindi optional sa ating buhay. Ito ang tibok ng puso ng lahat ng tinatawag ng Panginoon. At ito ay dapat na normal na gawain lamang natin bilang tagasunod ni Jesus. Ito ang atas ni Jesus na nagbibigay ng kahulugan sa lahat ng iba pang isinasagawa sa pangalan ni Kristo. Ngunit hindi sapat na gawin itong isang ideal na bagay. Ang pinakamainam na paraan upang matiyak na ito ay gagawin ay ang pagbibigay ng assignment o ang pag-share ng gospel sa unbelievers at asahan na ito ay gagawin. Ito ay bilang pagsisimula sa mga bagong D-group members. Nakita na nilang kanilang gawain na ipinakita mo sa iyong buhay na kanilang guro o D-group leader. Kapag isinapuso ang aral na ito sa pag-ebanghelyo at nakita ng iba, ito ang magiging dahilan upang ma-encourage ang iba pang members. Critical ang paano nating isabuhay ang katuruan ni Jesus bilang mga discipler. Kaya itong ating pagtuunan sa araw-araw na buhay natin. Dito sa paglilingkod kay Jesus natin siya mararanasan. Sa susunod na linggo ay tatalakayin natin ang huling parte o huling bahagi ng Master's Plan. At muli ay pansamantala tayo magtatapos sa ika-6 na prinsipyong ating pinag-usapan ngayon. Isusunod na natin ang huling 2 prinsipyo next week. At muli po ay panalangin ko na patuloy tayong lahat gabayan ng Panginoon sa ating pag-aaral. God bless.